Magandang gabi. Ayan, buksan muna natin. Ayan! Okay, so ano pong gawain meron ngayon? Disciples Night. Masaya ba tayo na may ganito pa rin gawain? Amen. Naalala ko lang kanina habang nagpe-pray kami na naalala ko yung mga churches sa ibang bansa, sinusunog na, di ba? Yung mga members nila, pinagbabaril na. Ay, sorry, dito pala ako. Ayun. Magandang gabi po sa mga, pati sa mga nasa online. And nakakatuwa na meron pa rin ganitong gawain kung saan nakakapagsama-sama pa rin tayo, nakakapagpalakasan. Amen?
Amen. So dahil dyan, para i-welcome ang bawat isa, tayo muna tayong lahat at kamustahin po natin yung ating mga katabi kasama. Magbigay po kayo ng isang word para i-describe yung buong linggo mo. Sige. Pati sa mga nasa online, hello po muli. Welcome to Disciples Night. Welcome po sa Jesus the Rock of Ages Church Incorporated. Dito po kami nakalocate sa Palapat, Hagonoy, Bulacan. Kung kayo po'y bago, sana po makasama namin kayo dito. And sa mga nasa regular nating members, hi, hello naman kayo dyan. Ayan, comment nyo din yung sagot nyo. Kamusta yung linggo nyo? The whole week. Ayan, praise God. Ayan, ano yung mga sinagot nila? Wow, happy yan. Very good. Ano yung isa? Challenging. Stressful. Dito naman, ano yung mga sagutan natin? Ha? Ano daw? Hi, hello lang? O, ulitin nyo. Ulitin nyo. Sige, yung magkatabi na lang. Tanongin nyo kung in one word, evaluate nyo. Sige, tanong nyo yung katabi. Isang salita lang. O, ano sagot? Ano sabi daw? Ha? Ano? Love ka ni Lord. Ayan. Sa iba, ano yung sagot natin? Malungkot. Pagod. Pagod. Pagod saan? Sa pagmamahal. Ayan. So, ayan. Okay. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang mga naging buhay. Ayan. Pero sige, tayo muna ay makakaupo. At hingi muna tayo ng testimony sa mga pinagsasabi natin. Sino ang gustong i-share bakit ganun yung sagot mo? Pero bago ang lahat, meron pala tayong birthday girl na kasama ngayon. Hinga naman natin ang isang testimony ang ating birthday girl. Happy birthday, Jonaline. Di naman siya magpipink ngayon kung hindi siya magta-testimony, di ba? Ayan, pinagpapasalamat ko po sa Lord yung panibagong taon na dumating sa buhay ko. Tapos, ayun, sabi ko, tapos nung kanina, medyo bad trip ako eh. Na-bad trip talaga ako kanina kasi yung bang ina-expect kong tao na babati sa akin. Yun pa yung naging yun pa yung parang ilang tao na yung bumati sa akin pero siya yung ni-expect ko. Alam niyo na kasi na yun. Yun, pero nakaka-bless lang nung nagising ako ng 3 a.m. Sabi ni nanay, nga binati niya ako. Puro sa Lord yung sinasabi niya na Dati kasi pag binabati ko nun, happy birthday. Sabi, sana iwasan nun na yung pagiging maldita, ganun. Pero ngayon kasi puro God bless sa buhay mo. Sana yung pagsiservice mo, lagi kang ingatan ng Lord. Pati yung mag-ama mo, lagi kang gagabayan ng Panginoon. God bless sa inyong mag-asawa, ganun. Tapos nung si tatay din, ganun din kanina. Sabi niya, happy birthday anak, ingatan ka ng Panginoon sa araw-araw. Mahal ka namin, sabi ganun. Kasi sabi, huwag mong papaguri yung sarili mo, kalilinis ng kuko. Sabi ko, alam ko naman yung kako tatay. Yung limitasyon ko. Kasi pinagpapasalamat ko sa Lord yung taon na dumating na to na gusto ko talaga maaya yung pamilya ko dito. Tapos, yun nga, tapos isa rin sa answered prayer ko na sa financial kasi yung gamutan ni nanay. Kasi nung lumabas yung result niya doon di ba na hospital siya, lumabas yung result niya doon sa sputum niya, doon sa center, negative siya. Pero doon sa x-ray niya, positive na may tubig siya sa baga. So, nung time na umiyak ako nung gabi, sabi ko, Lord, sabi ko ganun, saan ako kukuha ng pera na ipang tutos-tos ng 6 na buwan? Sabi kasi nung doktor, hindi nasagot ng center yun. Kami na ang may sagot doon. Sabi ko, sa Lord, sabi ko, paano ko po kaya malalagpasan yun? Tapos, yun nga, kada dumaan yung mga pagsubok namin, hindi ako nagiging bagsak, kumbaga nagiging matatag pa rin ako kasi alam ko na may Lord ako.
Tapos, nung time po nag-usap-usap kami magkakapatid, sabi ko magbigayan tayo na yun nga, na ma-provide natin yung pangangailangan ni Nanan. Tapos yun nga, nung time po na yun, nung mga ilang araw, masayang-masaya yung puso ko kasi nung time na nakabili na po ako nung gamot ni Nanay, sa Mercury po kasi nakakabili yun eh. Nakakabili na po ako nung gamot ni Nanay, pinicturean ko po agad talaga yun. Sabi ko, mga kapatid, nakako yung gamot ni Nanay, may pangtustos na siya ng isang buwan. Sabi ko, Lord, sana sa susunod na buwan or bago siya matapos yung gamutan niya ulit, makabili po ulit ako. Tapos sabi naman ng mga kapatid ko, hindi nila ako pababayaan kasi alam nila yung hirap na nararanasan ko. Alam din nila yung hirap na yung mag-iintindi ka sa araw-araw, pero hindi ko na iniintindi yun kasi alam ko na may provide si Lord sa pangangailangan ng nanay ko. Kaya naniniwala ko yung 6 na buwan na gamutan na yun, may provide talaga na Panginoon. Sabi ko, pera ka lang. Sabi ko, pera ka lang, mapapalitan ka. Kayang-kayang ka namin palitan, pero yung Panginoon na magpo-provide sa amin, hindi mapapalitan sa puso namin. Tapos yun nga, sabi ng mga kapatid ko, pray lang lagi tayo, tiwala lang. Kaya yun yung lagi ini-speak sa akin ng Lord na parang, yun nga, parang gusto niyang ano sa akin na yung masama ko sila dito sa church na to. Kaya sabi naman ni Nanay na kapag gumaling na siya, sasama na daw siya dito kasi nihingal pa siya kaya hindi pa siya ganong Yun lang po. Thank you sa sharing, Jonaline. Mahal, hindi pa siya ready, no? Love ka ni Lord at love ka ng Roa. Ang daming nagpe-pray para sa iyo at sa family nyo. At ganun din sa ating lahat, though wala na pong time para i-share yung ating mga testimonies. Pero inubos na lahat ni Jonaline. Hindi, joke lang. Ayan. Pero naka-bless naman, di ba, yung shinare niya. Nakita mo yung growth sa kanya, kung kilala nyo yan dati. Ayan, talagang nag-grow talaga si Jonaline. And mas maigo-grow pa, di ba? At ganun din sa ating lahat. So marami tayong matututunan sa shinare ni Jonaline na hindi lang naman siya, pero lahat tayo dumadanas ng mga pagsubok. Talagang masusubukan yung faith natin Pero kagaya niya, nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi nga niya, pera lang yan, di ba? Yung mga problema natin sa buhay, problema lang yan, pagsubok lang yan. Mas malaki yung Diyos natin. Amen? Kaya tayo po yung mag-worship ngayon. Sige po, tayo lahat ay tumayo. Naalala ko lang yung lyrics dun sa sa chorus. Pwedeng paki-flash nga po yung chorus na part. Alam niyo yung It Is You? Yun po yung lineup natin ngayon. Yung chorus, sabi doon, Lord, every day. Ito ba yung una? Tama ba? With all my heart, with all my soul, sabi dito, I live to worship you and praise forevermore. Bakit daw po natin i-worship si Lord forever, every day of our life? Sabi po sa kasunod, praise forevermore because, Lord, every day I need you more. Tama ba? Sabi nga ni Jonaline, every month, nandun yung dependence nila sa Lord na this month provided. Paano next month? Ganon din ba sa atin? Paano yung susunod na buwan? Paano yung susunod na linggo? Pero sabi dito, ibigay natin sa Lord. Amen? Si Lord yung hanapin natin. Si Lord yung makita natin na makakatustos nung lahat ng pangangailangan natin. Amen? Sabi dyan, Lord, every day I need you more. Ano po yung kasunod? On wings of heaven, I will soar. Dito ako parang naging excited na kaya nating mag-soar kagaya ng eagle. Yung eagle, kaya niyang lumipad above the storm. Alam niyo yon? May bagyo, pero yung eagle, yung agila, kaya niyang lampasan yon. Amen? Hindi natin kailangan magmukmuk. Ang kailangan lang natin ay kailanganin ng Diyos sa buhay natin. Bago tayo mag-worship, pwede po ba tayong manalangin? Ano man yung kailangan natin, hingin natin sa Panginoon. Lord, alam ko na Ikaw ang makakasagot nitong pangangailangan na to. Pinagkakatiwala ko to sa iyo. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Hindi ko alam kung saan kami kukuha sa aming mga pangangailangan. Finances man, sa kalusugan man, sa school, sa trabaho, sa pamilya.
Pero Lord, naniniwala ako, sabihin natin yun sa Panginoon, that I need you more. And I can soar on wings of heaven like an eagle because I am with you. Sige po, patuloy natin isik si Lord as we worship.
natin yung faith natin kay Lord. Hallelujah! Awitin po natin muli. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Kahit ano nangyayari sa buhay namin, kahit hindi namin naiintindihan, Lord, we put our faith in you, Lord God. Dahil naniniwala kami kung sino ka, Panginoon. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay tapat na Diyos. Lord God, makakaasa kami sa iyo, Lord God. Kaya naming matulog sa bangka kahit may bagyo. Thank you for the peace, Lord, yung kapayapaan na nilalagay mo sa puso namin ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat na inaalis mo yung mata namin sa mga pinagdadaanan namin. Finifix mo sa iyo, Lord Jesus, sa kung sino ka. Salamat na inaalis mo yung mata namin sa limitasyon namin, Lord. At nilalagay mo sa iyo dahil ikaw ay isang limitless na Diyos. Salamat, Lord. Sa sarili lang namin, di namin kaya. Pero dahil kasama ka namin, Lord, lahat ay posible. With man, it is impossible. But with you, nothing is impossible. Thank you, Lord. Salamat, Lord. At dahil po sa faith na to, Panginoon, makakapaglingkod kami, makakapag-reach out kami ng ibang mga tao, makakapaggawa kami dito sa ministry, sa church, magagawa namin yung calling mo. Hallelujah. Salamat. Lord, patuloy na magpakahayag ka sa kagbuan ng gawaing ito. Pakita mo yung kalakihan mo, yung pagiging Diyos mo, Panginoon. Ipakita mo po sa amin yung mga bagay na yung katanungan namin, sagutin mo, Panginoon, ngayong gabing ito. Hallelujah. Pakita mo sa amin, Lord, na hindi namin kayang tumbasan, Lord, yung karunungan mo, yung kakayanan mo, Panginoon, na ganapin yung kalooban mo sa last days na to. Buksan mo ang aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Grabe, ang sarap mag-worship, no? Nakaka-uplift. Sino sa inyo gumaan yung inyong puso nung kayo ay nag-worship? Amen. So ngayon naman, magmi-minister naman ang Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Handa na po ba tayong makinig? Amen. So again, sabi ko nga sa inyo, pag disciples, dapat may notebook, may Bible, or kung wala, dapat nagtitake down notes po tayo. Lalo na pag disciples night kasi iba po yung mga topic natin dito. So, yan po. Tawagin na po natin ang tagapagturo natin ngayong gabi. Ayan, fresh na fresh.
Ayan, isa po siya sa aking primary. Siya rin po ay children's head. Siya rin ay isang graphic designer, teacher, at magsa-start ng outreach. Hindi naman masyadong ginagawa itong taong to. And talagang nakaka-bless kung paano niya nire-research yung word para lang maibigay sa atin yung gusto ni Lord ituro sa atin. Excited na tayo? Amen. So tawagin na po natin si Sister Judy Maris Bonifacio. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Nilagpasan niyo, Mike. Ako po magtuturo, kaya po bagong ligo po ako. Ay, dito ba, JD? Ayan. Amen. Praise God. Handa na po ba tayo sa mensahe ni Lord ngayong gabi? Amen. So dahil po dyan, tayo ay manalangin muna. Welcome natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa time na to. Salamat merong Disciples Night. Salamat, Lord, kasi merong gawain para mapuno yung isip namin ng mga bagay na patungkol sa'yo, mga bagay na patuloy sa buhay na walang hanggan, mga bagay na patungkol, O God, sa mga magagandang plano mo, Panginoon, para sa aming buhay. Lord, sa gabi na to, buksan mo yung puso't isip namin. Open our spiritual eyes para makita namin yung totoong dahilan kung bakit mo kami nilikha. Makita namin, Lord God, yung totoong dahilan, Panginoon, kung bakit mo kami niligtas. Makita namin yung ultimate plan of salvation mo, Panginoon, hindi lang para sa amin, pero sa family namin, maging sa buong mundo, Panginoon. Help us, Lord God, na ano man yung mga pagdududa, Lord God, yung mga pangku-question sa'yo, we rebuke it, O God, in Jesus' name. Even the spirit of Antichrist, O God, we rebuke this, O Lord, in Jesus' name. Tulungan mo kami to believe the impossible. Tulungan mo kami to believe the supernatural. Tulungan mo kami, Holy Spirit, to believe what we don't see, Panginoon, but to trust you kasi ikaw yung sovereign, Panginoon. Holy Spirit, samahan mo kami. Lord, nagpapakumbaba kami sa harapan mo. Hindi namin kaya itong maunawaan sa sarili namin. Lord, samahan mo kami. Lord, tulungan mo kami na malakaran yung totoong plano mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Yung totoong calling mo, Lord, sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Wala pong ibang maluwalhati, kundi ang pangalan mo. Samahan mo kami sa gabi na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung series po natin, The Sifting and the Sovereign pa din. Sino po nagturo last week? Ano tinuro po ni Tita Neng? Wow, may notes, di ba? Para matandaan talaga, no? Ang ganda po ng series natin, nakakagising talagang hindi lang siya self-motivational, pero talagang makikita mo yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. So ngayon po, yung title ng message natin, paki-flash po, Have in Mind the Things of God. Sige nga po, kung i-evaluate nyo yung isip nyo, ano kayang laman ng isip mo ngayon? Ano kayang tumatakbo sa isip nyo po ngayon? Siya? Sino yan? Teka lang. Ulam, pagkain sa mga nanay, no? Lagi, umaga, tanghalian. Anong ulam? Manong ulam? Hirap na mag-isip. Bayarin, ganyan, no? Pero sa gabi na to, tuturuan po tayo ng Panginoon na yung isip natin talagang things of God, talagang patungkol sa Diyos, anong kalooban ng Diyos, and maka-Diyos na bagay, yung maging takbo ng isip natin at hindi maging kagaya ng sa mundo. Amen? Ready na po ba? Kaya ang objective po natin, makita na ang bawat pagsubok na nangyayari ngayon ay tanda ng kadakilaan ng Diyos na nahahayag para sa kaligtasan ng nakararami. Sino po nakakanood ng mga balita ngayon? Sino po nasistress na sa panonood ng balita? Kabi-kabilang corruption, patayan, gera, gutom. Tama po ba? So kaya yung mga tao, anong nangyayari sa kanila? Totoo bang may Diyos? Diba? Totoo bang buhay ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Nag-e-exist ba ang Diyos? Bakit ang pangit ng nangyayari sa mundo? Baka po kayo mismo naisip nyo yun. Naisip nyo na din po ba yun? Ayun, di ba? Tayo nga, Kristiyano na, nasa church na, napapaisip pa. Paano pa yung mga tao sa labas, di ba? So, anong sabi dyan? Makita natin na tanda ito ng kadakilaan ng Diyos. Hindi porkit pangit yung nangyayari sa paligid, patay ang Diyos. Amen? Hindi porkit pangit yung nangyayari sa mundo natin, hindi na makapangyarihan ang Diyos. Dahil kabaligtaran po siya, dahil sovereign siya, may mga sitwasyon na talagang ginagamit niya yun talaga para gisingin yung tao at dalhin sa kaligtasan. Yun yung ultimate na goal po. Bakit natin to pinag-aaralan? So meron pang isang paragraph dyan para lang makita natin.
isa pa, no, isa pang objective niya, bakit yung mga nangyayari sa paligid, nakabi-kabilang signs ng parang magugunaw na yung mundo, pasama ng pasama yung mundo, it's to awaken and equip the church to remain faithful. Para magising tayo, totoo yung sinasabi sa Bible. Tama ba? Totoo yung propesya sa Bible na ito yung mga tanda na bago bumalik ang Panginoon, ito talaga yung mangyayari. And ano pa, para manatili tayong tapat and maging discerning as God's prophetic timeline unfolds. Unti-unti na, no? Unti-unti na nating nakikita na nangyayari talaga yung nakasulat sa Biblia. Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Hindi ka makaka-relate kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong senyalis ba yun? Unahin mo magbasa sa Matthew 24. Makikita mo nangyayari talaga yan sa paligid. Understanding the trials, yung mga pagsubok natin personally, yung mga deception, false teachings, kung ano-ano ng katuruan ngayon. At ano pa, sabi dyan, decline are not signs of God absence. Hindi siya senyales na wala ang Diyos. Walang ginagawa ang Diyos. Pero ang totoo, anong sabi dyan? But of His sovereign plan being fulfilled. Parte talaga siya. Parang nanonood po kayo ng movie, di ba? Parang climax lang yan. Di ba? Bakit ano, patindi ng patindi yung eksena, tama? Patindi ng patindi yung patayan. Pero plano siya nung whole story. Nasa dulo nun, merong magandang ending. Amen? Sino na-excite na sa ending? Malayo pa. Malayo pa yung lalakbayin natin. Wala pa nga pong rapture. Nasa science pa lang tayo ng end times. Ayan, may tanong dyan, naranasan mo na bang may mga bagay sa buhay mo na hindi mo naiintindihan dati, pero naintindihan mo na ngayon? Ano po yung mga nangyari sa inyo dati? Tapos, ano ba yan? Ba't nangyari to? Pero ngayon naintindihan mo na siya. Parang ano, nung bata ka, kaya pala ako pinapatulog ng nanay ko sa tanghali. Kasi paglaki ko pala, wala nang tulugan. Di ba, JD? Naintindihan mo na ba't ka binabarog ng nanay mo, matulog lang. Kasi paglaki pala, pag adult ka na pala, nakakapagod pala yung buhay. Ganun pala yun, tama po. So, kung maibabalik lang doon panahon, sana natulog na lang ako nang natulog noon. Ano, di ba yung mga ganun po? Or naniniwala ako sa personal life nyo, may mga struggles na, Lord, bakit naman? Pero ngayon, pag-iisipin mo siya, kaya pala, Lord. Kaya pala nangyari yon. Amen? Minsan, di ba, may mga utos si Lord. Parang yung ano po, message nung Sunday, sino nakaka-relate, yung ano, yung make no sense naman, pero pag sumunod ka, tas nakita mo, ano yan, sumunod ka man o hindi, nakita mo yung result, lagot. Di ba? Kung hindi ka sumunod, tas nakita mo, kaya pala pinapagawa mo sa akin, Lord, kasi ganito pala, sana sumunod ako. O kaya naman, kung sumunod ka, thank you, Lord, kaya pala kasi nangyari yun, kasi ganito yung mangyayari. So, kaya, yan po yung ano natin. And next, sige, sa key verse tayo, kasi, bakit po ganyan yung tanong natin? Kasi makikita natin yan sa buhay ni Peter. Sino daw po? Peter. Sino si Pedro? Si Pedro. Ano siya sa Bible? Disciple ni Abraham. Disciple ni Jesus. Isa siya sa pinakasikat na disciple ni Jesus. Pero dumaan din siya sa mga ganyang mga struggle. Sabi dyan sa key verse natin, Matthew 16:22-23, and Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord, this shall never happen to you." But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on things of God, but on things of man." Si Peter, bago natin siya naging kilala na talagang grabing disciple na nagpe-preach ng gospel, dati din siya, yung isip niya parang makamundo. No? Yung takbo ng isip niya, parang yung takbo ng isip ng normal na tao. Yung logical nga sabi ni Pas M nung Sunday. Bakit yung story po niya? Yan kasi yung time na sinasabi ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Na siya ay mamamatay at after ng 3 days siya ay mabubuhay. Ngayon si Peter, sa isip kasi niya, si Jesus yung Messiah. At yung mga Israelite, naniniwala sila na yung Messiah nila, yun yung hari na ipagtatanggol sila. Kasi di ba po dati, sakop sila ng mga Romano. So gusto nilang maging malaya. Gusto nilang ma-establish ulit yung kingdom nila. So siguro si Peter, sa isip niya, kung ikaw yung Messiah, ikaw yung hari namin, parang kung logically speaking, kung ikaw ay hari, dapat mag-establish ka ng kaharian mo dito sa lupa.
Pero sasabihin mo sa akin, Lord, mamamatay ka? Paano na yung kingdom? Kaya siguro nasabi, no, Lord, di ka pwede mamatay. Sabi mo, ikaw yung Messiah Di ba itatayo mo pa yung kaharian mo? Paano matatayo yung kaharian kung mamamatay ka? So, ganun yung thinking ni Peter. Kaya niya nasabi yan. Pero anong sabi ni Lord? Lumayas ka, Satanas. Napangalan ng alam niyang galing kay Satanas yung thinking na yun Lumayas ka, wag tigilan mo ako, hadlang ka sa akin, di ba? Kasi yung mind ni Jesus, meron siya nung sa isip niya ng things of God. Alam niya kasi na hindi yun, kailangan yung pagdaanan yung kamatayan. Kasi merong greater plan. No, so si Jesus nasa isip na niya yung lahat, si Peter kasi hindi pa niya nauunawaan lahat parang hindi pa niya naiintindihan kung ano yung ending kaya nung una nagre-react siya ng negative, no. So tayo din po ba ganoon, parang si Peter, Lord, hindi. Bakit ganito? 'Di ba dapat ganito? 'Di ba dapat ganito yung hustisya? 'Di ba dapat ganito yung mangyari sa mundo? 'Di ba para tayong mga hero ng sarili nating stories. So sabi diyan, ayan. So sa pointer A natin, sabi po dyan, not having in mind the things of God, but thinking like a human only about the here and now. So, tingnan po natin, kapag wala tayo nung things of God, ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin? Okay, so sabi dyan, di ko ba nila, ayan. Sabi dito, number 1, you will fail to understand God's very unhuman zeal to save as many as possible. Pag hindi maka-Diyos yung laman ng isip natin in things of God, ano mangyayari? Hindi natin maiintindihan talaga yung rason ni Lord kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na yun. Sabi dyan, yung kay Lord kasi it's very unhuman. Si Lord, bakit ganun, It's very illogical naman, Lord. It's very unhuman. So sabi dyan, tingnan po natin yung very unhuman para lang mas clear nyo siyang maintindihan. Pag sinabing very unhuman, behaving unnatural. So hindi siya yung natural na response, no? Sometimes it's harsh. Kaya it's very unhuman kasi nga harsh hindi kayang i-tolerate ng human. Something that doesn't seem parang imposible. Di ba pagka very human, ito yung kayang gawin, pero pag parang supernatural siya. Completely unlike what is normal to humans. May mga normal kasi tayo na alam natin na pag ito yung nangyari, ito dapat yung gawin. Tama ba? Pero yung kay Lord, ito yung nangyayari, ito yung gagawin ko. Ganun si Lord magplano. It's very unhuman. So kaya kapag we don't have in mind the things of God, hindi mo kayang intindihin, mahihirapan kang magtiwala. Na ang ending, ang mangyayari, puro pagdududa ka hanggang pwede ka nang mag-backslide talaga. Pwede ka nang maging atheist. Hindi na ako naniniwala sa Diyos kasi bakit ganito? Bakit ganyan? Ano pa? So ano yung mga examples? Ayan, examples ng very unhuman na yon. Letter A, things we don't want to see have to happen. May mga bagay na ayaw talaga nating mangyari or ayaw nating makita, pero yun yung nangyayari. So pag nanood po tayo ng balita, di ba? Halimbawa yung nangyayari sa paligid natin, paki-flash na lang po yung images. Ayan, di ba? Parang, Lord, mapapa-question ka Di ba, ang innocent ng mga bata na yon pero nadadamay sila sa gera. Namamatay sila, nare-rape sila. Lord, why? Di ba? Bakit namamatay sila sa maagang edad? Lord, bakit? Di ba? Pagka very human yung thinking natin. Anong gusto? Lord, hustisya ka agad. Lord, ganito agad yung gawin mo. Lord, ganito dapat, di ba? So pag hindi agad nangyari, yung hustisya na yon, hindi agad naayos yung gusto nating maayos na yon, ano nangyayari? Nagagalit sa Diyos, nagdududa sa Diyos, without even realizing ano ba talaga yung purpose mo behind this, Lord. So, ayaw natin na mag-suffer sila. Amen. Nakakadurog sa puso na makita yung mga bata na to na nagsasuffer. Amen. Kaya nga, pag-pray natin sila na talagang, aluman yung mangyari, talagang yung kaluluwa nila, maligtas sila. Amen. Naniniwala tayo na pangit yung nakikita natin, pero si Lord, kilala niya yung bawat isa na yon, yung bawat tao na nagsasuffer na yon, and let's trust God na sovereign siya. Busy tayo sa sarili nating buhay, hindi natin nakikita yung everyday life nila, pero si Lord nakikita sila. And naniniwala tayo na may ginagawa si Lord to save them.
Hindi lang physically, pero spiritually. Yun yung pinakamahalaga. Amen? Tapos ano pa, Lord, nagsiserve kami sa'yo, pero ba't pinapatay kami? Diba? Yung balita ngayon sa Nigeria, 2025 lang po yan, 50 Christians gruesomely murdered. Sabi nga dun sa interview, alam niyo yung machete, ano ba yung, para bang itak po ba yun? Parang ganun siya, yun yung pinampapatay sa kanila. Sabi dyan, so they cutting you as if they're cutting a piece of wood. Yung pagpatay sa kanila, para lang nagsisibak ng kahoy. Gamit yung, grabe, kaya po naka-blurred siya. Kasi hindi mo talaga matitake siguro kung ano yung itsura ng pagpatay sa kanila. Lord, faithful naman kaming naglilingkod sa'yo. Bakit? So kaya kung if we don't have the things of God sa isip natin, ano mangyayari pag nakita mo yung balita na yun? Kukwestiyonin mo na si Lord. Ayoko na maglingkod, papatayin pala kami. Akala ko ba buhay na ganap at kasiya-siya? Kasi po, hindi naman yun yung ultimate plan ni Lord, di ba? If we have the things of God in our mind, alam mo na pag to live is Christ and to die is gain. Pag namatay ako, sa langit ako. E di okay, Lord, tapos na lahat ng bills dito sa mundo. Habang buhay na akong masaya kasama ka. Amen? Kaya willing mamatay yung mga yan eh. Kasi alam nila na yung life on earth, it's temporary. Amen. So kaya tayong mga nakaka-witness nung ganong nangyayari, wag po tayong magduda sa Diyos. Wag nating isipin na patay ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Amen. Ano pa po yung isang example? Lord, ayoko na nga maglingkod sa'yo. Tingnan mo naman yung lugar namin. Nagbabayad ako ng tax, pero yung mga puro korap. Di ba? Kailan ba aayos yung paligid namin? Signs nga ng end times talagang magiging malala. Talagang magiging magulo. It's okay na Lord, sana makakita kami ng justice. Pero ano man yung mangyari, makakita man tayo habang nabubuhay tayo ng hustisya o hindi, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi alam naman natin na yung justice nasa dulong-dulo ng storya, di ba? May judgment. Walang makakalusot. Makakalusot sila sa hustisya dito sa mundo, pero sa hustisya ng Diyos, hindi makakalusot yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Amen. Ano pa? O kaya in our personal lives, Lord, bakit nangyayari to? 'Di ba? Tama po ba? Lord, kung kailan ako naging Christian, ba't mas mahirap yung buhay? Tama po ba? Kaya po madaming tumatalikod sa faith. Kung kailan nag-church ako, lalong lumala. Bakit po? Kasi syempre yung kaaway, gusto kang hindi bumalik ka na lang sa dati mong buhay. Kasi gusto ka niyang tangayin sa impyerno. Amen. Pero ang totoong Christianity, mas mahirap po talaga. Kasi may persecution. Kasi may question sa pananampalataya mo. Attend ka ng church? Magbabago ka ng buhay? Wala, pare-pareho lang yan. Anong gagawin po natin? Panindigan natin na Kristiyano tayo. Amen. Amen. Tayuan natin yung faith natin. Kasi alam natin na yung ending naman ng lahat ay good. Ay heaven, kasama si Lord. Amen. Ano pa po? Hindi na lang yung time ko. So, letter B, ano pa yung mga very unhuman na nangyayari na pwedeng questionin ng tao si Lord? Pulls down the false church and leadership that enslaves, not frees souls. Nakikita natin yung paligid na may mga mega churches, may mga pastors na na-expose yung kasalanan nila. Tama po. So, kapag ang isip mo ay makamundo or natural ka mag-isip, nakagaya ng tao, pag nakita mo, hala yung pastors nang re-rape, hala yung pastors kurakot, ayoko na mag-church. Ayoko na maniwala sa Christianity. 'Di ba? Pero minsan ginagawa talaga ni Lord 'yan. Ano yung sabi diyan? Kasi ine-expose niya eh. Gusto niyang i-expose yung mga tao na 'yun para hindi na sila makapang-alipin pa. Kasi kapag hindi sila i-expose, ano mangyayari? Patuloy silang magpipreach. Kunyari may orphanage sila pero nire-rape nila yung bata. 'Di ba? Ine-expose sila para iligtas yung mga tao. Amen. And as Christians, anong gagawin natin? Tumayo tayo, pwedeng yung mga unbelievers maisip nila, pare-pareho lang yan eh. So anong gagawin natin bilang Kristiyano? Patunayan natin na may totoong Christians pa din. Amen. Ayusin po natin yung testimony natin kapag nasa labas tayo. Alam niyo po ba, isa sa naiisip ko, kapag hindi natin inaayos yung testimony natin pag nasa labas tayo, hindi naman yung pangalan mo yung niyuyurakan mo eh. Pangalan ni Jesus. Bakit? Ano mangyayari pag nakita nila, nagcho-church ka pero nagbibisyo ka pa din, nagcho-church ka pero umiinom ka pa din, nagcho-church ka, nagmumura ka pa din, nakikipag-away ka pa din. Anong maiisip nila? Ay, hindi naman pala totoo yung Christian. Invite mo pa ako sa church mo, pareho naman pala tayo. Sino po?
ang nasisira ang Panginoon. Imbis na maligtas sila, nagsasama-sama tayo sa impyerno, imbis na mahatak natin sila papunta sa Panginoon. So wag na po tayong dumagdag dun sa mga ganyan na ina-expose ni Lord. Amen? So, very, very human talaga, magiging thinking nila, hindi naman totoo pala yung Christianity, pare-pareho lang tayo. So sa atin, ipaglaban natin si Lord. Amen? Pakita natin totoo yung Christianity, hindi yan ganun. Hindi yan ganun. Kaya mong labanan yung kasalanan. Amen? Kasi namatay si Jesus para sa'yo. Amen? So number 3, letter C, the crucifixion of Jesus whom Peter loved. Ito pa yung talagang very unhuman. Sabi mo, Lord, di ba? Kung si Peter ka, yung mindset noon ni Peter, sabi mo kingdom. Sabi mo ililigtas mo kami, isa-set free mo kami, pero bakit mamamatay ka? Ano yung sabi dyan? Peter couldn't grasp how Jesus volunteering to die innocent could be a good idea. Sino makakaisip na normal na good idea yung mamamatay para iligtas ka? Di ba pag ililigtas mo ako parang superhero, dapat buhay ka. Dapat malakas ka. Pero si Jesus, sovereign nga yung Diyos natin. Nagigets niyo po ba? Ganun yung sovereign. Hindi kayang intindihin ng isip natin. Kasi sovereign siya. Kahit siguro ma-activate pa yung brain mo ng 100%, you won't be able to understand the thoughts of God kasi sovereign siya. Amen? So, sino tayo para questionin yung Diyos? Amen? Sabi po dyan, he was thinking only of his immediate future. Gusto lang kasi ni Peter, alam lang niya, ililigtas mo kami, i-establish mo yung kaharian. Remember, he's a fisherman, not expert in the Torah. So si Peter, di ba, normal na tao lang kasi siya nun eh. Fisherman lang, hindi siya yung teachers talaga na nagtuturo sa Sanhedrin, di ba? So sabi dito, he had not yet understood what would become the good news of the crucifixion of Jesus whom he loved. Hindi niya alam na yung kamatayan pala ni Jesus kailangan mangyari para maligtas ang buong mundo. Amen? Hindi few, pero buong mundo. Bigyan yung lahat ng tao ng chance na makilala siya as Lord and Savior. Amen? So ngayon na nakita po natin yun, no, kailangan talaga meron tayong things of God para hindi tayo magduda, hindi natin questionin si Lord pag nangyayari yung mga to. Ngayon naman, Letter B, have in mind the things of God na. So like Peter, when he finally understood the things of God and the purpose of Jesus' death and resurrection. So kagaya ni Peter, pag naintindihan na natin na ito pala yung kaparaanan ng Diyos, hindi ko talaga kayang intindihin kasi may sarili siyang kaparaanan. Pag naintindihan natin yun, natuto tayong magtiwala sa Kanya. Ano mangyayari sa buhay natin if our mind is filled with the things of God? Letter A, we will be willing to endure suffering. Bakit yung mga nasa Nigeria, bakit yung mga disciples na kayang magpapako sa krus ng baligtad, kayang magpapugot ng ulo para sa pangalan ng Panginoon, bakit kaya nilang i-endure yung persecution, hahagupitin sila, susunugin yung church nila, pero mag-church pa din sila? Bakit kaya nila yon? Kasi yung isip nila filled ng things of God. Alam ko na sa kanila, alam nila, temporary lang yung life here on earth. Naalala ko, nag-usap-usap kami nila JD. Sabi ni JD, bakit si Paul nagawa niyang hindi mag-asawa? Kasi si Paul, punong-puno siya ng things of God. Alam naman niya kasi na someday, mamamatay din ako. Wala din yon. Ibubuhos ko na lang yung buong buhay at pagkatao ko sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpipreach ng gospel para maraming maligtas. Kasi alam niya na yung life ay nandoon. Yung totoong life is we are citizens of heaven. Temporary residents lang daw tayo dito kasi masisira din eh. Gugunawin din ni Lord yung mundo. Amen. So kaya, sa atin, if our minds are filled with things of God, kakayanin mo nang i-endure yung suffering. Na kahit napapagod ka araw-araw, nahihirapan ka araw-araw, ang hirap naman labanan ng kasalanan, Lord, araw-araw, pero pag nakita mo na yung eternity, Lord, yung kaligtasan ng mga tao, yung mahalaga, pag nakita mo yon, kakayanin mong tiisin yung paghihirap. Kakayanin mong tiisin na pigilan yung sarili mo para hindi na magkasala. Amen? Yun po yun eh. Tingnan natin si Lord. Tingnan natin yung Word of God para mapuno tayo ng things of God. Letter B, we will be willing to die. Alam mo na, to live is Christ, to die is gain. Paano nga pag biglang may sumugod na lang dyan, tapos, alam mo yon, pinapersecute na tayo.
Tatakas ka ba papunta doon? Tatago ka ba sa CR? Magtatago ka ba? O ipagmamalaki mo yung pananampalataya mo kay Jesus? Amen. And hindi lang yung literal na mamatay pero yung dying daily. Yung Lord, pipiliin kong mag-devotion para maging malakas yung faith ko. Kasi yun yung susi para mapuno tayo ng things of God. Lord, pipiliin kong mag-pray. Lord, pipiliin kong magbalasik. Yun siya kaya sobrang halaga ng balasik para maging matatag tayo. Hindi siya para sa score. Amen. Lord, pipiliin kong talikuran yung ugali ko na to. Mapatunayan ko lang sa mundo na totoo ang Christianity. Diba? Amen. Ano pa? We will rise with Jesus and become citizens of the very kingdom Peter longed for. We will rise with Jesus. Amen. Alam mo yun, kanina na nag-worship, parang maiyak-iyak ako kasi na-imagine ko, Lord, ano kayong pakiramdam na inaangat mo na kami? Diba? Nira-rapture mo na kami. Ano kayong pakiramdam kapag, Lord, nandun na kami sa langit kasama ka? Amen. Tapos na lahat ng hirap. Amen. Amen. Topikin mo nga po yung balikat ng katabi mo. Tiis-tiis pa. Tiis-tiis pa. Amen. Amen. So bilang application, deepen our understanding of the purposes of God through His Word. Para makita natin at magtiwala tayo sa purpose ni Lord, minsan talaga hindi natin maintindihan. Minsan may sagot siya agad, minsan gusto niyang magtiwala ka muna. Wala munang sagot. Pagdaanan mo muna yung hirap. So anong gagawin natin? Yung Word of God. Amen. Kapitan natin siya para magawa nating maniwala kahit may sitwasyon na hindi natin naiintindihan. At pangalawa, preach the Word of God says about the end times. Huwag tayong matakot na i-preach yung katotohanan na to. Amen. I-preach yung katotohanan ng muling pagbabalik niya, na may ending ang lahat, and tulungan natin sila na ma-fix din yung eyes nila sa eternity. Hindi yung buhay na ganap at kasiya-siya dito lang sa mundo na maaabot nyo yung pangarap nyo. Hindi yun Ma-preach natin sa kanila yung unang tuntunin na mahal ka ng Diyos pero may pagsubok pa din. Pero tutulungan ka niyang magtagumpay. Amen. Amen. So bilang conclusion in these last days, keep your mind filled with the things of God through His Word. Malinaw po dyan. Upang anumang pagsubok ang dumating, ay maunawaan mong sovereign ang Diyos mo at may dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Para sa kaligtasan mo, ng pamilya mo at ng buong mundo. Maniwala lang tayo na sovereign ang Diyos. Amen. Amen. So yun lang po yung message natin. Complete. Ayun. Kaya thank you Ma'am Judy. Kaya yung sa akin more on application na lang talaga kasi na-explain naman ni Ma'am Judy pati yung mga reasons ni Lord kung bakit niya yun ina-allow. So ngayon more on evaluate na lang natin yung sarili natin. Do you have in mind the things of God? Ano ang sagot? Evaluate natin yung sarili natin. Nakaano ba tayo? Nagtitiwala ba tayo kay Lord pag may mga nakikita tayo na hindi natin nagugustuhan or panay-reklamo tayo? Ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ba't ganito yung mga kapamilya ko? Pag nagtatanong tayo ng bakit? Diba? Tingin ba natin is nasa mind natin yung things of God? Or tayo yung, Lord, nagtitiwala ako. Nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo muna tayong lumabas. So, na-topic naman na yun ni Ma'am Judy. Sa personal natin. Kasi itong message na to, ma-apply lang natin to kung una muna natin siyang ina-apply sa sarili natin. Amen. So, anong sagot nyo? Nakita ko ng sagot. Do you think you have in mind the things of God? Paano mo malalaman na yung mind natin ay nandun yung things of God? Ano daw po? Hindi nagpapadala. Ano pa po? Nagpapasalamat. Tama. Pag yung mind natin
filled with the things of God, hindi tayo normal. Hindi tayo normal na tao. Tama ba? Yung isip na walang things of God, pag walang pera, ano nangyayari sa kanya? Balisa, ano pa? Mainit ang ulo, ano pa? Stress, nangaaway, uutang, 'di ba? Pero pag walang pera, yung isang tao na may things of God sa isip niya, ano yung tsura niya? Maaliwalas, kalmado lang, nagtitiwala pa din, umaasa na magpo-provide si Lord, hindi na-stress, nagpapatuloy pa din, hindi nawawala sa pagbabalasik, nagko-core group pa rin yan, nagko-consolidate pa rin yan, nagmi-ministry pa rin yan, hindi uma-absent pag may mga gawain sa ministry. Tama po ba? Nagde-destiny class pa rin yan. Nag-a-assignment pa rin yan at nagko-quiz at nagme-memory verse. At sasama pa yan sa encounter this December. At magme-ministry pa nga. Di ba? Kakaiba eh. Kakaiba siya. Tama po. When we have in mind the things of God. Napakahalaga pala. Yun yung nakita ko ngayon na kailangan laging nasa isip natin yung things of God. Kasi nakita ko yung una-una sa key verse pa lang kay Jesus. Sabi niya, di ba? Paki-flash nga po yung key verse ni Judy. Sabi niya, "Get away from me, Satan." Bakit pinapalayas ni Jesus si Satan? Ay, si Satan. Pinapalayas ni Jesus si Peter, tapos tinawag pa siyang Satan. Bakit? Ito po, sabi niya, look, "Get behind me, Satan. You are a..." Ano daw po? Ito. "Hindrance to me." Isa kang balakid sa akin. Isa kang hadlang sa akin. So even Jesus pala, kung magpapatuloy sa pangungulit si Peter, na i-insist niya yung mind niya, kung ano yung utak na meron siya, baka may possibility pala na si Jesus madala din. Kaya sabi niya, "Lumayas ka sa akin, wag mo akong hadlangan." Kasi syempre si Jesus, malaki yung gagawin niya eh. At ayaw niya rin, di ba? Ayaw naman niya talagang i-offer. Sabi nga niya, nung pumunta siya sa Garden of Gethsemane, "Not my will, but yours be done." Ayaw niya. Kaya sabi niya, "Wag mo akong impluwensyahan, lumayas ka sa harapan ko." Di ba sabi niya? Tama, nakuha po natin. So ano yung nakita ko dito? Kapag meron pala tayong mind na hindi connected sa things of God, pwede tayong maging katitisuran sa iba. Ganun pala siya kahalaga. Kahit pala nagpipreach tayo ng gospel sa labas, pero yung utak natin, worldly pa rin, yung kilos natin, worldly pa rin, yung pananalita natin, worldly pa rin, nagiging katitisuran tayo sa labas. Nagiging ganyan tayo. Kaya sabi sa atin, "Get away from me. You're a hindrance to me." Nakakalungkot lang na kapag hindi pala natin ipapabago yung isip natin na magtutuloy-tuloy tayo na maging worldly, imbis na madala natin yung mga tao sa Panginoon, ay nagiging katitisuran pa tayo. Kaya nga sa mga examples ni Judy kanina, yung mga Christians na in-expose ni Lord, di ba po? Napakahalaga pala niya. Actually, na-devotion ko siya. Talagang sobrang galit si Lord sa mga sabi niya, "Do not lead the blind astray." Alam niyo yung mga bulag na parang nililigaw? Parang ganun pala tayo. Kasi yung mga tao sa labas, bulag sila eh. Sila yan eh, yung kagaya ni Peter. Tama ba? Amen? Ganyan sila. Hindi nila naiintindihan si Lord. Hindi niya naiintindihan yung mga nangyayari. Tapos ngayon, tayo, yung mga actions natin, worldly din, di ba po? Ano nangyayari sa kanila? Imbis na lumapit sila kay Lord, nalalayo sila. Nakita po natin, napakahalaga pala na yung mind natin ay filled with the things of God. Amen po? So, paano magpa-feel?
Mahalaga pala yun. So, paano pala yung mind ko ay mapuno ng mga bagay patungkol kay Lord? Para makapagdala ng souls. Sino gusto makapagdala ng souls? Kailangan pala, importante pala to. Kailangan yung mind natin filled with the things of God. So, paano po? Word of God. Sino nagde-devotion? Sino filled pa rin ng world? Yung utak. Wala, lahat kayo filled with the things of God? Bakit may mga taong nagbabasa naman ng Bible pero worldly pa rin mag-isip? Nangyayari po ba yan sa inyo? So, paano po? Ano yun, Rose Ann? May sinasabi, may pagbabagong nire-raise si Rose Ann sa likod. Ano? Ayan, tama. Ayan. Nakakuha ni Rose Ann. Yung nagde-devotion lang tayo kasi may kailangan tayo ipasa. Kaya tayo hindi nababago dahil dun. Sino nagde-devotion para lang may maipasa? Sino nagde-devotion dahil talagang gusto niya makilala si Lord? Sige nga, anong devotion mo kanina? Paano mo nakilala si Lord sa devotion mo? Ako po personally, ito yung mapapayo ko. Kasi ako, ito talaga yung ginagawa ko. Gusto ko rin kasi mangyari to sa akin at gusto ko rin mangyari to sa bawat isa. How to have in mind the things of God. Pag kaya sabi ni Judy, yung application, mag-deepen tayo sa pagbabasa, sa pag-unawa. Hindi yung nabasa lang natin, tapos pwede na to. Ito na yon, literal. I-search natin ng mas malalim. Kaya nga meron tayong 4 W's eh. Alam niyo yon? Ano yung 4 W's natin? Who, what, where, why. At alam niyo yung pinaka-favorite ko? Yung why. Inaalam ko yun. Bakit hinayaan ni Lord mangyari to? And you will see, lalo na pag nasa Old Testament kayo, makikita mo kung bakit hinahayaan ni Lord mangyari ang lahat. Kahit yung patayan, may mga patayan din sa Old Testament. Pero makikita mo yung puso niya kapag nilaliman natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Ito pag in-apply natin to, naniniwala ako, mababago talaga yung isip natin. Magkakaroon tayo ng things of God sa isip natin. Mababago yung pananalita natin. Mababago yung actions natin. Mababago yung alam mo yun, yung attitude natin sa buhay. Magugulat na lang yung mga nakapaligid sa atin. Aba, hindi na sumisigaw. Di ba yung mga kasama natin sa bahay, magugulat sila. Ikaw pa yung nagbibigay. Hindi na ikaw yung utang ng utang. Di ba? Nagkakaroon ng pagbabago sa school, sa trabaho, kapag nilaliman natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Sino sa inyo nangyari na yun? Amen? Paano ka binago ni Lord sa devotion mo? Paano mo nakilala si Lord? Sige nga akong testimony. Paano mo nakilala si Lord? Dati, hindi ka nagbabasa ng Bible, pero nung nagbasa ka ng Bible, nakita mo, ay, ganito pala si Lord. Makakapagtiwala pala ako sa Kanya. Hindi ko to alam dati, pero dahil nagdi-devotion ka, nakita mo siya na ganun pala siya. Sige po, bago tayo matapos. Wala. Sige po, Tatay Toto. Siyempre po, nagiging mababa yung iyong kalooban dahil nakilala mo na yung Panginoon Diyos, nagiging mapagbigay ka sa mga kapatid mo. Kasi nakita niyo po, naging mapagbigay si Lord. Ayun, nagiging mapagbigay daw si Tatay Toto. Amen.
Ayan, dito naman sa side na to, paano kayo binago ni Lord nung nag-devotion ka? Ano yung nakita mo kay Lord? Ano po, mas nauunawaan mo na sila. Yung kahit na hindi mo sila maunawaan, kasi may mga sitwasyon na hindi mo sila maunawaan. Dahil alam mo na, kilala mo na si Lord, nauunawaan mo na kung bakit sila ganun. Kasi sila hindi kasi nakakakilala kay Lord. Kaya ganun yung mindset nila, ganun yung thinking nila. Amen. Ayan, tama. Mas nagiging tayo sa ibang tao, no? Mas naiintindihan natin sila. Nagiging mabait, mahabag. Humahaba ang pasensya. Di ba? Dati ganito lang. Ngayon, ganyan na. Humabahaba ng konti. Ayun. Okay, so yun po, i-apply po natin ito. Amen? Kasi tayo, praise God kung tayo ay may mind of the things of God. Pero yung ibang tao kasi, hindi. Sa atin sila nakatingin. Amen? Kaya maging careful tayo sa lahat ng ating ginagawa. So ngayon, more on, instead of preaching the gospel, yung nasa puso ko, more on being good testimonies talaga. Amen? Pabago natin sa Lord yung ating puso. Kung nakita na, sige po tayong lahat, kung nakita natin sa isip natin, ay, puro worldly pala yung utak ko, kaya pala ganito yung ginagawa ko sa buhay ko. Pwede tayong humingi sa Lord ng kakayanan para mabago natin yung isip natin. Amen? So, sige po sa oras na to, tayo ay yumuko. Humingi po tayo ng tawad kung yung devotion natin may mapasa lang, hindi naman natin nilalaliman, hindi natin kinikilala si Lord. Puro pang sarili, wala kay Lord, hindi natin siya kinikilala kung sino siya. So, hingi tayo ng sorry kay Lord. And gumawa po tayo ng commitment na, Lord, simula ngayon, I want to know you. I want my mind to be filled with the things of God. Sige po, natin yun, i-commit natin kay Lord. Lord, gusto ko yung utak ko mapuno ng mga bagay patungkol sa'yo. Pinipili ko na yung utak ko ay mapuno ng mga bagay na patungkol sa'yo. Pinipili kong lumago kagaya ni Peter, na gano'n naman siya nung una, pero salamat Lord na binago mo siya. At dahil sa testimony niya, kaya ko ring magbago. Salamat Lord. Hingin din po natin sa Lord personally na maging good testimony tayo. Sige po, sa oras na to, isipin mo kung saang area ka hindi nagiging good testimony. Sa bahay ba? Sa school, sa work, sa church. Hingin natin, Lord, tulungan mo po ako na maging good testimony ako sa mga nakapaligid sa akin para madala ko rin sila sa'yo. Ako na lang po yung magpe-pray sa bawat isa. Lord, nakikita niyo po yung desire ng bawat isa na maging kagamit-gamit ang kanilang buhay para sa'yo. Lord, katagpuin mo sila. Holy Spirit, naniniwala ko na kasama kanila. Paalalahanan mo po sila lagi kahit nasaan sila. Lord, kung ano yung tama, kung ano yung galing sa'yo. Alisin niyo po. Pakita niyo sa kanila kung yung utak kanila na worldly na ba. At ilayo niyo po sila in Jesus' name. Bigyan niyo po ng discernment ang bawat isa, Panginoon, kung alin yung galing sa'yo at kung ano yung galing sa mundo. Makontrol nila yung sarili nila kapag nagiging worldly na naman sila through the fruits of the Holy Spirit, the self-control, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. And I pray, Lord, kung paano si Peter, Lord, ay binago na transform. Nagawa niyang ibigay yung buhay niya. Kahit nakabaliktad siyang pinako sa krus, tiniis niya lahat ng iyon dahil nabago yung mind niya. Maging ganun din po kaming lahat. Ano man po yung pagdaanan namin, makayanan po namin. Kahit mahirap, kahit matindi, kahit mas higit sa akala namin kaya namin. Dahil ang aming mind ay puno ng mga bagay na patungkol sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, sa oras pong ito, nilalapit po namin yung mga gusto naming hayuan. Sige po, ilapit po natin yung mga gusto nating madala sa Panginoon.
pangalanan po natin sila. Pag-pray natin sila, na magkaroon din sila ng mind na may things of God. Lalo na yung mga kakilala nating maraming tanong, makita nila ang Diyos ay higit sa mga katanungan nila. Magkaroon sila ng faith. Sige, pag-pray po natin sila. Kung nakapag-tangs tayo, pag-tangs po natin sila. Magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Hebrews 11:1. Na kahit hindi nila nakikita, nandun yung faith nila. Kahit hindi pa sila ganun kalalim, makita nila na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, at hindi niya hahayaan mangyari ang mga bagay para sa ikasasama o ikapapahamak ng mga tao. Dahil siya'y naparito upang iligtas sila. Amen, Lord. Amen. Lord, dinadalangin namin, nilalapit sila sa iyo, Panginoon. Ano man yung ginagawa ng kaaway sa isip nila para maging negative sila sa iyo, Lord, sinasaway namin ito sa oras na to. In the name of Jesus. Lord, open their eyes so that they can see the spiritual realm. Makita nila yung supernatural. Makita nila na yung mga bagay na to ay kapapahamak nila. Makita nila yung kaaway na hindi gusto na mapabuti sila. Makita nila that the thief comes to steal, kill, and destroy, but you come to give abundant life. In the name of Jesus. Lord, we pray for their salvation, oh God. We pray, Lord, na makita nila na yung kingdom mo ay paparating, na may totoong kingdom na paparating. At hindi yun dito sa earth, Lord. Yun ay paparating pa lang, Panginoon. At ikaw ay maghahari. Pakita niyo po sa kanila yung righteousness, Panginoon. Hallelujah. Na yun ang kalooban mo. Holiness, oh God. Na mapili din nila, Panginoon, na maging against sa mundo, na mag-compromise. Mapili ka rin nila, Panginoon, in the name of Jesus, at makasama namin sila dito sa church, maging matatag sila sa pananampalataya nila hanggang sa muli mong pagbabalik, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Gamitin niyo po kami para i-preach yung word na yon sa kanila, para tulungan sila, Panginoon, na makita na ikaw ay mabuti, ano man na nangyayari sa buong mundo, in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. So, sa physical, dito po natatapos yung ating Disciples Night. Pero dito po sa church, pwede po tayong humanap ng kapartner natin. At ipag-pray po natin kung ano man yung ugali nila. Ano man yung magkumpisal kayo sa kasama yung ano yung ugali natin na wala yung things of God. Na nagiging katitisaran. Ayan, sige. Humanap ka na lang yung ka-close mo para hindi naman nakakahiya. Ayan, sa mga nasa online, God bless po. See you sa Sunday. Shalom.